Welcome to Donmar TV News Channel. Tayin ko naman dyan sa 5th Infantry Division because meron akong nabalitaan na merong dating miyembro ng New People's Army, 3 ito. At yung nabasa ko ay 35 milisya ng bayan na voluntaryong sumuko naman dyan sa inyong unit. Pwede bang bigyan mo kami ng background tungkol dito sa balita na ito, Jake? Yes po sir, nung 28 January sa 2021, may 35 na miyembro ng rebeldeng komunistang CPP-NPA doon sa Sinundungan Valley sa municipality ng Rizal, Cagayan. Itong 35 na ito ay is composed of 3 na regular CPP-NPA member, merong 5 na miyembro ng sangay ng partido sa lokalidad at 27 na mga miyembro ng milisya ng bayan. At mayroon tayong isang nakapanayam doon na si Ka Joseph, na sabi niya siya ay dating miyembro ng itong sangay ng partido sa lokalidad, na kwento niya yung kanyang karanasan, na sinabi niya na sa 57 na taon nang nabubuhay dyan, or kasi taga doon siya sa area, hindi niya nakita ang progress or anong naitulong ng CPP-NPA, kasi alam naman natin ang Sinundungan Valley ay dating kuta talaga ng itong teroristang CPP-NPA. At sabi nga niya, sa katagalang taon na andun siya, kasi 57 years old na siya, hindi niya nakikita na may magandang nangyari doon. Kundi ngayon lang yan na-realize dahil nga sa mga deployment ng ating mga kasundaluhan, andyan yung community support program, at during mga combat operations ng Army. At siyempre, pag nag-operate ang Army, hindi rin nawawala yung contribution ng Air Force. At dahil dyan sa mga operations natin, kasi pag nag-operate tayo, yung mga itong grupo na to is tumatakbo, umiiwas. So, dun sa mga experience nila yan na sila nahihirapan, then sa walang progress na nararanasan sa pakikipagtulungan nila sa CPP-NPA, kaya nag-decide sila na bumaba na lang at mag-surrender, kasi nakikita din nila yung mga dati nilang kasamahan na nauna nang nag-surrender, kung saan na marami ng benefits ang binibigay ng government sa kanila dahil itong sa e-flip, no, na part ng programa ng LCAC. So nakikita din nila na sa pagtulong-tulungan ng mga different government agencies, na-experience nila ang progress, unlike doon sa andun yung suporta nila sa kabila, na sabi ko kanina, ganun na siya katanda, hindi nila na-feel kung yung mga promises nitong CPP-NPA. Kaya yun, nung last week ay napag-isipan nila na mag-surrender. Ito ay actually 3 barangay na nagko-compose doon sa Sinundungan Valley, and we know historically na itong Sinundungan Valley ay talagang matagal na naging base ng CPP-NPA. Napaka-active ba dyan yung ating NTF-ELCA? Kasi under sa NTF-ELCA, Jake, ay mayroon tayong whole of nation, then sa whole of government approach, na kung saan doon sa whole of government approach, ang dala nito ay yung good governance. At yung good governance naman ay ito yung mga basic services na dala ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Like for example, ang Department of Agriculture ay namimigay ng binhi, namimigay ng fertilizer. Yung TESDA naman ay nagbibigay ng libreng training. Yung Department of Public Works ay mayroong mga itinatayong mga kalsada, di ba, no? So, garan nyo, kumusta yung ating whole of nation approach, whole of government approach natin dyan ng NTF-ELCA? Maganda po yung ang performance ng RTF-ELCA natin dito sa Region 2. And actually, ganun din sa Region CAR. Lahat ng mga government agencies ay actually nakikipag-memorandum of agreement sa atin para mas mapadali yung mga pagbigay nila ng mga services para sa mga former rebels
and doon sa mga CTG affected communities. So tama nga po yung sabi niyo, sir, nandiyan yung TESDA na nagkakandak ng mga trainings, pati din yung DOST, nagkakandak po sila ng mga training, yung mga to improve yung mga skills or to develop yung mga skills ng mga mamamayan at yung mga former rebels. Then after nun po is papasok din po yung mga DTI, then the other government agencies to check po kung ano yung idugtong nila sa mga naumpisan na training para eventually is magkaroon lang stable na livelihood yung mga kababayan natin. So yun nga yung gandang nangyayari ngayon at yung iba nga dito is parang kapitalista na kasi meron ng magandang livelihood, meron ng nag-harvest na sila sa mga paitlog ng mga manok na binigay ng DA. So sila na rin ang nagmamanage din na yun, na-feel na nila yung tagaan ng buhay na wala sa pag-aanib diyan sa city. So dahil po sa nakikita nila na yung mga services na binibigay ng government, sila ay nakikitulungan sa atin. Kaya tumutulong sila sa atin na paghikayat sa ibang mga kasamahan nila, lalo na yung mga kapatid natin na mga IPs na mag-surrender na rin at sumunod sa yapak nila at ganun ay maramdaman nila ang tunay na kapayapaan. Then yung mga government services na binibigay ng iba't ibang mga agency natin dito sa Region 2. Ganon din po yung mga local government units as the lead agencies doon sa pag-facilitate sa pagbigay ng mga ayuda para sa mga nalinlang na ngayon ay nag-surrender ng mga kababayan natin. Okay. So si Emil Carion, baka mayroong tanong kay Jake bago natin pakawalan si Major Dulawan. Hello, Emil. Thank you, Colonel. Thank you at magandang hapon kay Major at sa lahat ng mga guests natin. Tatanong ko lang, Major, usually kasi ang mga makakaliwang grupo, ang kanilang palaging sinasabi, yung pang-agitate nila sa mga kababayan natin, ay walang ginagawa ang gobyerno, no? At pangalawa ay walang opportunity. So ngayon may nakikita tayo dyan na ang dami ng equipments na nagtatrabaho at ganun din ang dami ng mga government agencies na nagsasama-sama para ayudahan yung ating mga kababayan. Kumusta naman ang kanilang mga agitations dyan? Umuubra pa ba? Meron pa bang epekto? Kung nakikita na ang ating gobyerno ay talaga nagtatrabaho. Actually, yun nga yung ironic. Kasi yun yung mga sinasabi nila, puro sabi, puro promises. Pero kung na-realize ng mga tao na yung mga CPP, NPA ay actually ayaw nilang mag-progress or ma-develop ang isang community. Kasi kung ma-develop yung isang community, wala na silang gamitin propaganda. Kaya yun ang opposite, yung sinasabi nila is opposite sa talagang ginagawa nila. So ang katotohanan, ang teroristang CPP, NPA ay ayaw nila ng isang community ay ma-develop. Kasi kung na-develop na yan, wala na silang propaganda, katulad na yung sabi mo, na yun ang sinasabi na to agitate, na ito, pinabayaan kayo. Kaya yun yung katotohanan, which is na-realize ng mga tao kasi ito nga, hindi matagal na nag-surrender sila at yung mga nauna nilang kasama, nakikita nila na ito na, mayroon namang mga daming government projects, daming government services na naibibigay sa kanila. So, wala na yung mga sabi-sabi nila, kung every time na magsalita sila is actually nagiging fallback sa on their part kasi exactly opposite sa katotohanan. So it only proves na sila ay mga sinungaling. So yung nangyayari dito sa Cagayan Valley, yun nga kasi tayo nagsasabi tayo ng totoo na they try to counter naman, pero every time na magsalita sila nagsasabi lang sila ng mga evidence ng kanilang mga kasinungalingan. Kaya nga, marami ng tao dito na sumusuporta sa atin, nagbibigay ng informasyon. Kaya itong nangyari yung pag-surrender, meron pa yung nung nakaraan na ma-enkwentro at nakupub din natin yung mga kampo nila kaya hindi sila nakapag-conduct ng kanilang, nakapag-celebrate ng kanilang anniversary itong nakaraang Disyembre. So, yun ang kagandahan ngayon kasi yung mga tao nakikita na nila yung result nitong LCAC, no, itong whole of nation approach. At ngayon na naman, pinapakita na naman natin yan dito sa project ngayon na
na-launch kanina, itong Cagayan River Restoration, kung saan iba't ibang agencies ng government ang nagtatrabaho dyan. So, hindi lang military, kahit kasabihin natin yan for infrastructure, hindi lang sa ibang government agency, kundi pati tayo. Makita nila dyan na ang sundalo ay hindi lang pakikipaglaban, kundi partner din tayo sa nation building. At ito nga nangyayari dito, nakita nga natin, nasabi mismo ni Secretary Simato, yung mga equipment na manggaling sa AFP, kung saan may merong galing sa Army, galing sa Air Force, galing sa Navy. So doon nila nakikita na tayo ng mga sundalo ay nakikipagtulungan sa ating government units or as partner ng nation building. Kaya with that, talagang nakikita nila ang itong whole of nation approach, kaya walang dahilan na hindi sila makipagtulungan sa atin. At yun nga na itong mga activities na to ay nagdi-disprove doon sa mga pang-agitate na ginagawa ng teroristang CPP-NPA.